Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, Kaban Cancer. This reading is for you. Medyo naiba yung angulo, no? Kasi 7% na lang yung battery ng ating recorder. Ikinonek ko siya sa saksakan para hindi siya hindi siya maputol. Okay, timeless reading tayo, Cancer. Anytime pwede itong mangyari, pwede siyang mangyari next week, pwede siyang mangyari kung kailan mo siya mapanood. No? Timeless reading at kuhanin din natin ang taong nakakonect sa'yo. Maaring vice versa tayo ha. Ang taong nakakonect sa'yo, maaring kapatid mo, magulang mo, kaibigan mo, karelasyon mo. Taong na nakakonect sa'yo, ano ang nararamdaman mo kay Cancer? Maaring vice versa, huwag niyo ipilit pag hindi naman ito sa inyo. Napakarami yung energy sa mundong ito ha. Ano ang nararamdaman mo kay Cancer? Okay, nararamdaman niya sa'yo. Gusto ka niya kausapin. Kung kayo nagkahiwalay nito taon na to, at nagkaroon ng ending situation, at nagkaroon na talaga ng, kung naghiwalay na, maaring itong taon na to, or ikaw ito ha, maaring nahahatak pa siya ng nakaraan. No? Gusto ka niya kausapin, syempre, gusto niya ulit magkaroon ng pagsasaayos dito sa relasyon na to. Maaring naalala ka niya at medyo nagkakaroon siya ng stressful dahil binitiwan ka niya o nagkaroon ng hiwalayan. No? Kung kayo is in a relationship, sa nakikita ko dito, medyo, siguro minsan, may mga time na nagiging cold sa sayo, may mga time na dinidiktahan ka niya, o kaya may mga time na hindi kayo nagkakaintindihan. Yun ang nakikita ko dito. May mga inaalala ka in this relationship no? Sa nakikita ko dito. Maaring iniisip mo itong karelasyon ka na to, maaring meron ba siya kinakausap na iba, mga ganyan. O mas may mga sa ating maaring ito taon na to kasi minsan siguro nagiging cold nga sa sayo, di ba? O kaya kung itong taon na to is may mga sitwasyon na paalis-alis, siguro na hindi yung thinking mo at pag-aalala mo na baka may iba. Yun ang nakikita ko dito sa iyo. Maari yun ang nararamdaman mo sa kanya. Kung kayo is single, iba sa inyo, maaring kayo, no? LDR, ganyan, o nasa ibang lugar, o magkalayo kayo nitong taon na to. And then, kung single ka, sa nakita ko sa'yo dito, kailangan mo daw gamitin unahin mong gamitin yung utak mo than your heart para hindi maganap o mangyari yung nakaraan, yung dati sa'yo, no? Sa nakikita ko ito. Kung titignan ko naman sa'yo, may mga tao naman ako na nakikita sa'yo na willing silang makipag-banding sa'yo, willing silang makipag-cooperate sa'yo, sa nakikita ko dito. Kung ibig sabihin, huwag kang magmadali rin. No? Basta mag-focus ka lang sa sarili mo dito. I-enjoy mo yung mga tao na nakakasalamuha mo. And you need to trust sa intuition mo. Kung single ka ha. Kung nasa relasyon ka, nagkakaroon naman ng pagsasaayos sa relasyon kahit na minsan nag-aalala ka. Kahit na minsan may mga time na nagiging cold siya sa'yo, ganyan. Kahit may mga time na hindi nagiging maayos yung pag-uusap mo. Ano ang parating kay Cancer? Ay, kuhanin natin yung element. Come sa element, dito ayun na wala pala lahat. Come sa element, meron tayo Scorpio. Meron tayong Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Gemini, Libra.
Meron tayong the world kasi eh. The world kasi is ano yan eh. Leo, Taurus, Virgo, Aquarius. Ano ang parating kay Cancer? Timeless reading tayo at maaring vice versa rin tayo. Parating sa'yo. Ano po to? Anong ibig mong sabihin? Parating sa'yo. Okay, ang parating sa'yo is maiintindihan mo na yung mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo na naganap na mga mahirap sa buhay mo. Halimbawa, nagkaroon ka ng struggle, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, either sa mga kasama mo sa trabaho, sa karelasyon mo, sa mga kapatid mo, ganyan, o sa karelasyon mo man yan, sa anak mo man yan, sa nakakonek sa'yo. Magkakaroon ng pagbabati-bati sa mga taong hindi ka nagkasundo o nagkaroon ng pag-aaway, makaka-move on ka na, no? Magkakaroon na, maari may mga sitwasyon na magkakaroon ka ng movement. Maybe you living the past situation na mga naganap o nangyari, mga frustration na yan, mga sitwasyon na natrap ka, na stuck ka, maaaring nahandun ka na sa sitwasyon na ililib behind mo na yon o pagkalimot sa nakaraan. Andun na rin sa sitwasyon na, kasi in the past may mga nangyaring broken promises, may mga sad memory situation, and now mapapas ka na doon, makakapagpapas ka, or magkakaroon na sa'yo ng clarity this time, no? Sa nakikita ko ito. Maaaring may magsusorry din, or makaka-receive ka ng text message, ganyan. Sa isang tao na pwede makipagbati sa'yo. Magpo-focus ka na ngayon. Parating din sa'yo is you are more on focusing to plan your future this time sa nakikita ko dito. May mga plano, may mga you will jump to your fashion, ganyan. May mga exciting situation or may mga adventure ka na gagawin this time. May mga creativity ka na gagawin this time sa nakita ko dito. Magkakaroon ng teamwork or magkakaroon ng pagkakaisa-isa, no? Sa iba sa inyo. Kumbaga, kung dati is may gulo, ngayon is maayos na yung gulo na yon. Tingnan natin ang tao na nakakonect kay Cancer. Anong intention mo kay Cancer? Ay, ano ba yan? Anong ibig sabihin nito? Intensyon niya sa'yo, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, sa nakikita ko dito, intensyon niya sa'yo, oo, sa kanya, nahatak siya na nakaraan eh, or vice versa tayo nahatak siya na nakaraan, or ikaw ito nahatak siya na nakaraan, maaring handun yung sitwasyon na itong tao na to is hindi pa totally nakaka-move on sa'yo. Kahit na nagkaroon ng paghihiwalay sa inyong dalawa, handun pa rin yung care, no, ng tao na to sa'yo, or ikaw ito. Yun na nakikita ko sa kanya. Kahit na nagkaroon ng pag-move sa isang sitwasyon, sa relasyon, handun pa rin yung naghihintay, maaring naghihintay pa rin ito, no, at naiisip ka pa rin niya sa nakikita ko dito.
Maring ano na kayang ginagawa ni Cancer? Kontento na ba siya sa sarili niya ngayon? Naka-move on na ba siya? Or ikaw ito ha, andun yung sitwasyon na ini-illusion ka niya. Pero hindi ko, kung sasabihin mo sa akin mag-move siya, hindi ko pa nakikita mag-move. Pero nahatak lang siya ng nakaraan dito. Mari naghihintay siya, no? May hinihintay siya. Kung nag-text siya sa'yo or may paghihintay eh. Ako nakikita. Kung kayo is nasa relationship, intention niya sa'yo, intention niya sa'yo. Ang nakikita ko dito, ang hirap ng relasyon, no? Mahirap yung relasyon kasi minsan nandun yung sadness talaga. Hindi ko nakikita kung may mga tension na hindi natatapos. Halimbawa, nag-away kayo. Hindi yun totally nagkakaroon ng resolving eh. Nagkakaroon lang ng movement. Kumbaga, hindi nagkakaroon ng clarity dun sa pag-aaway na yun o hindi pagkakaintindihan. Iniintindi mo maaring ganun. Yun na nakikita ko, or siya, diba? Pero kung titingnan kung nagkakaroon ng clarity, hindi ko nakikita. May mga bagay na hindi nagtapos, na nagkakaroon lang ng movement dito. Yun. Kasi ang nakikita ko dito, hindi ko nakikita na kaya kanyang ipaglaban or vice versa. Kaya kanyang ipaglaban sa mga gusto mong mangyari o gusto mong maganap in this relationship. Kumbaga, hindi niya kayang ipaglaban hanggang huli yung relasyon na to. Saan nakikita ko dito ha? Yun na nakikita ko. Or vice versa tayo. Meron tayong lahat nandito eh. Lahat nandito. Lahat ng lahat ng element. Kung ipo-point ko siya, meron tayong Leo. Meron tayong Taurus, Virgo, Capricorn. Meron tayong Gemini. Sagittarius. Meron tayong Pisces, Cancer, Scorpio. Yun yung mga naka-point. Kung anong element ka man. Anong dapat iwasan? Tingnan natin. Anong dapat iwasan ni Cancer? Timeless reading tayo at maaari rin tayo. Anytime pwede itong mangyari. Or kung kailan siya mangyayari. Or maaring vice versa tayo. Ano dapat iwasan ni Cancer? Huwag niyong ipilit kung hindi niyo naman ito energy. Usad nga natin. Okay, iwasan mo daw yung isang sitwasyon sa buhay mo na hindi mo ibigay yung effort and hard work mo sa iyong mga pangarap sa buhay. No? Tandaan mo, you have a knowledge to change your destiny. You have a knowledge na mag-umpisang muli o umpisahan ng isang bagay o i-end ang isang sitwasyon o baguhin ang isang sitwasyon. Tandaan mo yun na. And syempre, iwasan mo din na, dalawa yung Wheel of Fortune mo. Iwasan mo din yung hindi ka mag-aksyon, no? At hindi mo muna pag-aralan at isipin maigi yung mga gusto mong aksyonan, gusto mong desisyonan, gusto mong baguhin. Pag-isipan mo muna maigi. Iwasan mo din yung isang bagay na hindi ka umalis o hindi mo alisin isang bagay na hindi sa'yo mag-work. Kung alam mo naman na hindi mag-work yun, kailangan mong mag-escape doon. Kailangan mong baguhin. Sabi ko nga sa'yo, you have a knowledge to change your destiny. Diba?
Iwasan mo rin na ulitin ang mga nakaraan. Alam ko na mahirap gawin yun, pero alam ko na kaya mo kasi may knowledge ka daw. Alam mo rin daw yung tama sa mali. Siyempre. And siyempre, iwasan mo yung ma-loss of control ka sa iyong tatahakin na destinasyon o i-delay-delay yung mga bagay o sitwasyon, no? Iwasan mo din yung mga tao na ibibetray ka, lolokohin ka, magsisinungaling sa'yo. Eh, syempre, iwasan mong hindi magpakatotoo sa sarili mo in a good way. Kasi, kung bad way yan, mangyari sa'yo is karma, di ba? Yun, nakita ko sa'yo. Iwasan mo yung ma-lack of confidence ka or ma-lack of control or magkaroon ng sagabal or blockage sa mga tatahakin mo. O also yung paglaban sa mga pagbabagong magaganap o mangyari sa buhay mo. Huwag mong labanan. Ibig sabihin, nangyari yun kasi may dahilan. Cancer, anong nararamdaman mo sa taong nakakonect sa'yo? Cancer. Tandaan mo, tayo is timeless reading at vice versa. Nararamdaman mo, syempre nandun ka sa nalungkot ka no? Kung kayo's nagkahiwalay nito, oo, nararamdaman mo, nalulungkot ka. Iba siguro related to a family. Or sa karelasyon nyo, o kung mag-asawa kayo, ganyan. Or, family kasi iba. Syempre na, kung nagkahiwalay kayo nitong taon na to, devil, Oo, nalungkot ka kasi nagkaroon ng pagli-let go, nagkaroon ng changes, kumbaga inasahan mo na siya yung tao na para sa iyo eh. Kumbaga expected mo siya yung tao na para sa iyo, hindi pala. 'Di ba? Ibig sabihin, maaring isa sa inyo is naging toxic or this relationship is masyado siyang naging toxic. No, sa nakikita ko dito. Kaya handun yung lungkot. Maaaring isa sa inyo is naging sarili niya lang inisip niya, hindi niya inisip yung feelings mo, hindi niya na inisip yung kalagayan mo, hindi niya inisip yung sitwasyon mo. Puro lang siguro siya kabig ng kabig, puro siya sa kanya lang nasa kanya ang inisip niya. No? Kung kayo is nasa relasyon, itong tao na to, hindi ko nakikita yung saya eh. Hindi. Sorry, pero kung sino man tong energy na to, hindi ko nakita yung saya. Sabi mo sa akin kung masaya siya, the devil. Ikaw na magdesisyon. Alam mo naman siguro yung devil. Pinapakita ko na sa inyo kasi minsan, nasa sa inyo na yan. Alam mo naman yung mga ibang viewers. Pero huwag niyo ipilit kung hindi niya naman energy ha. Kung kayo magkasama nitong tao na to, kasi iba nagkaroon na ng separation. As in, hindi nagkakaroon ng kasundo. Kung in a relationship, minsan hindi kayo nagkakasundo nito. Minsan nag-aaway siguro kayo. Handun yung pag-aaway. Handun din yung minsan naiinis at nayayamot ang isa sa inyo. Isa sa inyo, handun din yung sitwasyon na toxic. Di ba? Toxic yung relationship. Kumbaga na andun yung sitwasyon na tulad din ang sabi ko kanina, handun yung sadness o handun yung sitwasyon na darating yung time na maaring mamumulat ka sa sarili mo na itong tao na to is ganito pala, ganyan pala, ganun pala. Maaring darating yung time, ikaw or siya is magle-let go in this relationship. Yan ang nakikita ko Kung kayo sa single, may darating sa buhay mo na bago. So, iba sa inyo in a divine timing or by next year or may parating na isang tao. Kung kayo is single. Kailangan nyo lang makaalis in a blockage or kailangan nyo lang talagang mag-let go in the past situation. Any opportunity pa para kay Cancer?
Follow your heart. Ibig sabihin, itong tao na to, kung sino yung karelasyon nyo ngayon, hindi siya para sa'yo. Hindi siya yung tao na magiging forever mo. Or siya hindi yung tao na hindi siya yung tao na makapagbubuo ng 10 of cups mo. Hindi siya. Bakit ate, Diyos ka ba? O yan na naman, hindi ko na naman. Alam ko na may ibang nasa isip yan. Hindi ako Diyos. Sinasabi ko lang yung nakikita ko sa baraha. Wala naman ako sasabihin dito iba kundi nakikita ko sa baraha. Kasi nonsense, diba? Ba't ako magsasabi ng ibang nang hindi ko nakikita sa baraha? For what? Diba? Ganun lang yun. Hindi naman siya makakatulong sa akin. Nasa sa inyo lang yun kung gusto nyo maniwala dito sa nakikita kong reading or hindi. Kasi kayo pa rin makapagpapabago ng buhay nyo. Hindi ang baraha, hindi ako, hindi ang ibang tao, sarili nyo. Any opportunity kay Cancer. Sa iba sa inyo, may mga instant opportunity na darating sa buhay mo. May mga instant opportunity na maaring magkaroon sa iyo ng chaos kasi hindi mo alam kung alin ang uunahin mo doon. Maaring ganun. Magkakaroon ka ng struggle. Yun na nakikita ko rin sa iba. Siguro iba sa inyo may mga uumpisahan kayo na project, pero ang nakikita ko dito, mabe-burn out kayo or may stagnant yung project na yun. Sa nakikita ko dito. Kasi may struggle situation, maaring ganun. O kaya ando naman, kuhanin ko Oo nga, Iba sa inyo naman, sana hindi kayo, maaring magkakasakit kayo. Ganun. O may taong magkakaroon o may taong may sakit, or may taong susuportahan mo dahil may nararamdaman siyang hirap o sakit pa niyan or illness man niya sa nakikita ko dito. Ay! Anak, diyan ka pala. Doon ka pa doon ka tumungtong, anak. Gumagalaw nga yung natin, stand natin. Yun na nakikita ko. There's a chaos, may mga chronic stress, may stagnant, may mga sitwasyon na mag-burnout or anxiety. Yun na nakikita ko sa iyo na iba pang opportunity na parating sa iyo ha. Yung iba sa inyo instant opportunity, instant project, or may mga gagawin ka na ipa-priority or may mga gagawin kang task, ganyan sa nakikita ko dito. Yung iba sa inyo is siguro iba sa inyo mape-pressure kayo sa dami niyong gagawin o sa mga chaos na magaganap ang mangyari sa inyo. Sana hindi lahat. Kamusta yung money ni Yung iba dito siguro may mga pupuntahan kayong maraming tao. Ganyan. O kaya is you will become a center of attention o kaya nasa networking kayo. Yun na nakikita ko. Maring iba sa inyo, artista kayo. Tapos may konting pressure o may konting anxiety, chaos, ganyan. Yung iba sa inyo, kuhanin ko pa. Iba sa inyo magkakaroon kayo ng awakening. Magkakaroon kayo ng awakening sa inyong destination, sa inyong path. Ibig sabihin, may mga ifo-force kayo na goal this time. Ibig sabihin, magkikeep going ka to reach your goal. Sa iba ha, akala ko nagtungtong na naman yung kapatid. Anak ko Maring ilalaya mo yung sarili mo sa isang bagay na napoprostrate ka. Sa yung money, sa money mo ang nakikita ko sa'yo. Siguro yung iba, nagkaroon kayo ng siguro may mga binabayaran kayong utang, o meron pa mga tension pa na hindi natatapos. Siguro handito rin yung sitwasyon na magkakaroon kayo ng mga bad decision making,
when it comes sa pera. Sana hindi niyo pagsisihan. No? Sana hindi niyo pagsisihan. Kasi pera ka, may mga pagsisisi o may mga failure situation. Mag-trust ka sa intuition mo, ha? Planuhin mong maigi para hindi maganap to. Ganun. Pag-isipan mong maigi bago ka magdesisyon. When it comes, lalo na pag related ang money. Kasi ang nakita ko to, may mga maling magaganap, may regret, may failure, may pagsisisi. Siguruhan doon din yung sitwasyon na may mga i-expectin ka na hindi magaganap. Na kumaga yung expectation mo, nag-expect ka na 1,000, tapos dumating lang ay 500. Diba? In-expect na may magbabayad, hindi naman pala magbabayad. Diba? Maudlot. O kaya may mga sitwasyon na may mga utang ka na hindi mo pa nababayaran. Kasi may mga bad decision ako nakikita sa iyo. Magkakaroon ka ng isolation when it comes sa money mo. Sana hindi lahat kayo. Pag-isipan mo maigi, ha? I-reverse mo yung reading. May mga bagay o sitwasyon na kailangan mong tapusin o baguhin dito. Sa money, medyo hirap. Hindi ko pa nakikita yung successful. Siguro may delay dito. Yun. Hindi naman kayo lahat yan. Kung successful naman kayo sa buhay, di ba? Congrats. Di ba? At least successful kayo. Arigatou naman sa God bless.